Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. 3 araw na CDP 2025 to 2030 ginanap sa Convention Center. Mahigit 500 beneficiary sa ikatlong distrito ng Laguna tumanggap ng financial assistance mula kay Congressman Loreto S. Amante. Ordinance ng burial assistance para sa mga indigents ng Barangay San Antonio II pinagtibay sa 107th regular session ng Sangguniang Panglungsod. Congressman Loreto Amante nagsagawa ng medical mission sa Rizal, Laguna. Stakeholders ng lungsod ng San Pablo nagpulong para sa floating garden filter project sa Sampaloc Lake. COA or COA San Pablo at mga barangay treasurers nagpulong para sa reportorial requirements for Audit 2024. Dr. Alfredo B. Castillo itinalaga bilang bagong SPCGH Chief of Hospital. Magandang araw lungsod ng San Pablo. Magandang araw San Pableños. Para sa mga balita, 3 araw na CDP 2025 to 2030 ginanap sa Convention Center. Ang detalye ng mga balitang yan mula kay Kapitan Silverio M. Lat ng Barangay San Joaquin. Sa pagtataguyod ng City Planning and Development Office at pakikipagtulungan ni Mayor Vicente B. Amante, City Administrator Larry S. Amante at sinagawa noong August 13 to 15 ang second training workshop on Comprehensive Development Plan 2025 to 2030 sa Multipurpose Convention Center. Dumalo ang mga barangay opisyal at mga pinuno ng kawani ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lokal. Layunin ng workshop na mabigyan ng kaalaman at kasanayan ang mga TWG members at barangay opisyal ukol sa update ng climate and disaster risk assessment and mapag-usapan ang mga challenges at issue na ginaharap ng pamahalaang lokal. Kapitan Silverio M. Lat ng Barangay San Joaquin, Balitang San Pablo. Mahigit 500 beneficiary sa ikatlong distrito ng Laguna tumanggap ng financial assistance mula kay Congressman Amben Amante. Para sa mga detalye narito, si Konsehala Richelle I. Salgo ng Barangay San Joaquin. Nasa 546 beneficiaries mula sa iba't ibang bayan ng 3rd District ng Laguna ang tumanggap ng financial assistance mula kay Congressman Loreto S. Amante noong August 16 sa naganap na payout sa San Pablo Central School Gymnasium. Ang financial assistance ay sa ilalim ng AKAP sa pakikipagtulungan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Ferdinand Martin D. Romualdez. Nakiisa sa nasabing payout si Dr. Cynthia Quebrado, Chairman ng Diabetes Wellness ng Nagcarlan at President ng Diamond Centennial Lions Club. DSWD, SWAD, Laguna at OSWD sa San Pablo City. Konsehala Richelle I. Salgo, Balitang San Pablo. Ordinance ng burial assistance para sa mga indigents ng Barangay San Antonio II pinagtibay sa 107th regular session ng Sangguniang Panglungsod. Ang mga detalye mula kay Konsehala Shalen B. Ongriano ng Barangay San Joaquin.
Pinagtibay with no objection ang Barangay Ordinance ng Barangay San Antonio II na ang Ordinance providing burial assistance for indigents of Barangay San Antonio II, City of San Pablo, sa isinagawang 107th regular session ng Sangguniang Panglungsod noong Agosto 12. Ang ordinansa ay sa kahilingan ng pagpapatibay ni Chairman Romano Bellarmino at sa panukalang ordinansa ni Kagawad Abraham Bellarmino ng San Antonio II. Inaprubahan rin ang libreng bakuna sa mga field workers, kahilingan ng Pure Gold para mailipat ang kanilang parking exit at recommendation sa Secretary ng DNR at EMB 4A para sa designation ng Malaking Ilog River System bilang Water Quality Management Area. Nakumpirma na rin ang appointment ni Dr. Marian Criselda Belen bilang City General Service Officer 1 at approval ng barangay budget ng 5B, San Vicente, 3F, Concepcion at San Lorenzo. Pinagtibay rin ang panukalang kapasyahan ni Councilor Carmela A. Acevedo na pagbati kay Kyrie Allen Rase na nakasama sa Mythical 5 at sa Philippine Youth Dreamers na naging first runner-up sa World Youth Championship. Konsehala Sharon B. Ongriano, Balitang San Pablo. Congressman Loreto Amben Amante nagsagawa ng medical mission sa Rizal, Laguna. Ang detalye mula kay Konsehala Emily A. Vita ng Barangay San Joaquin. Sa naganap na medical mission ni Congressman Loreto Amante sa Rizal, Laguna noong August 17 na ginanap sa Cristobal S. Conducto Memorial Integrated National High School ay nabigyan ng libreng medical at dental services, x-ray, non-fasting laboratories, flu vaccine at libreng mga gamot ang mahigit na 1,000 residente ng Rizal. Ito ay sa tulong ni House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez, Mayor Biner Muñoz ng Rizal, Laguna, Chairwoman Madet Hanulino Amante, at Councilor Charles Karatihan ng Kalawan. Konsehala Emily A. Vita, Balitang San Pablo. Stakeholders ng lungsod ng San Pablo nagpulong para sa Floating Garden Filter Project sa Sampaloc Lake. Ang detalye mula kay Konsehala Melinda A. Bedola ng Barangay San Joaquin. Nagpulong ang iba't ibang stakeholders ng lungsod ng San Pablo sa pangunguna ng City Tourism Office at mga pinuno at representative ng CSWMO, CDRRMO, Solomon Travel and Tours, Senro, City Agriculture Office, BPLO, PNP, SPC Lidipo, Samahan ng mga mangingisda sa Lawa na Sampaloc, Rotary Club of San Pablo at Barangay 5A, Chairman Ryan Magyawe, noong August 16 para sa itatayong Floating Garden Filter Project sa Sampaloc Lake. Pangunahing layunin ng proyekto ay ma-purify ang tubig sa Sampaloc Lake at pagbubuo ng isang Memorandum of Agreement ng mga duties at responsibilities ng iba't ibang tanggapan at grupo na bahagi ng nasabing proyekto. Konsehala Melinda A. Bidula, Balitang San Pablo. COA San Pablo at mga barangay treasurers nagpulong para sa reportorial requirements for Audit 2024. Ang mga detalye ng balitang yan mula kay Barangay Treasurer Melrose Magkawas ng Barangay San Joaquin. Alinsunod sa reportorial requirements for Audit 2024, ay nakipagpulong noong August 15 ang COA San Pablo sa pangunguna ni COA Audit Team Leader Arwin Halili sa first batch ng mga barangay treasurers. Naganap ang pagpupulong sa ABC Hall kung saan dumalo ang may 35 barangay treasurers ng lungsod ng San Pablo. Barangay Treasurer Melrose Magkawas, Balitang San Pablo. Dr. Alfredo B. Castillo itinalaga bilang bagong SPCGH Cibao Hospital. Para sa mga detalye, narito si SK Konsehal Lance Ulysses D. Ortiz ng Barangay San Joaquin.
Itinalaga na bagong San Pablo City General Chief of Hospital si Dr. Alfredo Castillo na nagtapos ng BS Medical Technology sa UST at nagtapos ng Doctor of Medicine sa FEU Nicanor Reyes Medical Foundation. Ang ilan sa kanyang programa sa SPCGH ay ang Continuous Professional Development para sa mga healthcare workers, Enhanced Patient Care Coordination, Upgrade of Medical Equipment and Facilities, Infection Control Programs, Community Health Education at Patient Assistance Program. SK Konsehal Lance Ulysses de Ortiz, Balitang San Pablo. Para sa karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo. Ito pa rin ang tagubilin ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama ang pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Justin Colago, at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador, Larry S. Amante, serbisyong may ngiti. San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Ako, si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Magandang araw at ito ang Balitang San Pablo. Mula sa bumubuo ng Sangguniang Barangay, ang Barangay San Joaquin, At sa bumubuo ng Barangay Information Office ng San Joaquin upang manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo. Ugaliing tumutok sa City Information Office, Balitang San Pablo.